Bakit parang ang bilis magmahal ng mga bilihin natin? Alamin natin kung ano talaga ang nangyayari. Bakit nga ba parang lumiit ang halaga ng 1,000 pesos mo kapag namamalengke ka? Ngayon, grabe, 'di ba? Tumataas ang presyo pero parang bumababa naman ang bisa ng pera natin. Ito yung tinatawag na inflation. Sa mga palengke sa Pilipinas, madalas mapansin ng mga tao na tumataas ang presyo ng mga bilihin. Ang tawag dyan ay inflation. Nangyayari ito kapag mas mabilis ang pagtaas ng demand kaysa sa supply. Halimbawa, kung maraming taong gustong bumili ng asukal pero kaunti lang ang supply dahil sa bagyo o hoarding, tataas ang presyo nito. May tatlong pangunahing dahilan dito. Ang demand-supply gap, ang tumataas na cost of production, at mga global events. Kapag may bagyong sumira ng ani, kumukonti ang supply, kaya mas mabilis tumaas ang presyo. Isa pang dahilan ay kapag tumaas ang cost of production. Kung mahal ang gasolina at kuryente, mas magastos din ang paggawa at pagbiyahe ng mga produkto, kaya ipapasa ito sa atin, mga consumers. Kaya kapag mataas ang presyo ng gasolina, apektado talaga ang halos lahat mula sa transportasyon hanggang sa mga produktong binibili natin. Minsan, nakakaapekto rin ang global events tulad ng giyera sa ibang bansa na nagtataas sa presyo ng inaangkat nating langis at fertilizers. Kaya naman, patuloy na tumataas ang presyo ng mga bilihin sa buong bansa. Hindi lang ito basta pagiging sakim ng mga negosyante, kundi isang komplikadong cycle ng supply at demand. Kaya pala kailangan ng maayos na economic policy tulad ng pagbabago ng interest rates, pagbibigay ng subsidies at price monitoring para labanan ang inflation. Dito pumapasok ang Bangko Sentral ng Pilipinas na siyang bumabantay at gumagawa ng mga patakaran laban sa inflation. Kaya sa susunod na magtaka ka kung bakit mahal na naman ang bilihin, alam mo na, hindi lang basta kasakiman, may buong cycle sa likod nito.